Ay, magandang gabi mga bossing. Rally maghapon, no? Mabuti naman at mapayapa po at walang nakapasok ng mga demonyo para manggulo, no? Maliban doon sila Eric Celis, maingay si Eric Celis. Wala kayong magawa tong matagal lang tong Eric Celis na ito, no? Pero walang magawa yata. Pero may kaso na yata, di ba? Pero kaya mo na yun, no? Nakakibongbong na yun, di ba? Pakinggan natin ito, trillion peso March movement against corruption and political dynasties. So sila... Uli, sa mamamayang liberal, si Representative Laila De Lima! Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapwa ko, galit na sa kurakot. At suklam na sa political dynasty. Deresahan na tayo. May mga nakasuhan na, oo. Pero kulang pa. Marami pang dapat kasuhan at ikulong. Lalo na yung mga mastermind ng korupsyon. Yung mga big fish. May mga na-freeze ng assets, oo. May mga nagbalik ng nakaw na yaman pero mukhang isa pa lang. Tingi-tingi lang. Hindi pwedeng magnakaw ng bilyon-bilyon tapos barya lang ang isa sa uli. Sinong niloloko nyo? Maniniwala lang kami kung ibabalik nyo lahat ng ninakaw ninyo. Marami pang dapat tugisin. Marami pang dapat bawiin. Bilis-bilisan naman ng gobyerno. Meron ding naglalabas ng mga revelasyon. Umaasta na hawak ang katotohanan. Pero nagtatago naman sa pananagutan. Hindi umuwi dito. At worse, inaabswelto ang sarili. Tapos ini-expect niya, maniniwala tayo sa lahat na Si ano yun, si Saldico sinasabi ni... Kongresista Laila De Lima. Sabi niya, style bulok yan. Hindi papasa ang mga satsat na hindi kayang panghawakan. Ang katotohanan, pinaninindigan sa tamang lugar. Hindi pang content lamang. Hindi video-video lang. Ang gusto ng taong bayan, buong katotohanan. Sa makakalap na ebidensya, tamaan kung sino ang tatamaan. Walang paghuhugas kamay. Walang pagtatakpan. Yes, nakikita naman natin ang pag-usad ng ICI. Pero huwag tayong maglokohan. Kulang ang kapangyarihan nila. Kulang ang pondo nila. Limitado ang sakop nila. Hindi pwedeng sabihin na tunay na independent sila. Yung batas na magpapalakas sa kanila, ano na? Nasaan na? Huwag niyong i-dribble ang ICAIC law. ICAIC, Independent Commission against infrastructure corruption. Sige nga, sumigaw po tayo, ICAIC, ngayon na! ICAIC, ngayon na! Sandali lang po. Nawala. Yes! Yung Alam niyo mga boss, no? Madali lang ho yung magsisigaw dyan, oo. Panagutin, magnanakaw, ganito, ganon. Ang problema nga ho dyan, mga friend, sa bagal. Ilan ho yung pananagutin? Kaya sabi nga ni dating DOJ Secretary Laila De Lima na iisa pa lang ika nagsosoli. Ang dami ho niyang mga yan, oo. At saka ho sa usad ho ng paano problema po talaga yan, mga friend. Oo. Pero kung ordinaryong tao lang yung magnanakaw na yan, huli na agad yan. Diretso na yan sa presinto. Oo. Di ba?
Pero kung ganyan ho, mga honorable ho yung mga magnanakaw, puta, matagal ho yan. Oo. Yung dalawa nga, si Kaiska po pa eh. Gusto raw magbakasyon muna si Jinggoy at saka itong si Bong Revilla at may sakit daw yata, magpapacheck up yata isa. Wala ho mga friend. Malungkot ho. Yan ho ang realidad. Oo. Ganyan ho ka. Magmamadali siya. Yun nga nangyari kay Percy Lapid eh. Hanggang ngayon wala pang ano eh. O, diba? O. Nag-umamin pa yung ano ha, yung pumatay, nakakulong na yung pumatay, pero yung mastermind, hindi nila mahuli-huli. Isang tao lang yun. Ngayon, dami niyan. O. Sasampahan ng kaso, isa-isa yan. Kukuha, sa dami ho ng pera niyan, kukuha pa ng abogado yan. Ilalab, o, diba? Sisaldi ko nga, o, tignan mo. O, ano? Taon ho yan, bago yung makulapong yan. Malungkot, pero yan ho, realidad eh. No? Si Harry Roque. Oh. Yung sinto. Si... Putay naman. Maingay si Eric Tules. Oh. Hindi nga nila madampot eh. Oh, kaso... si Pulong. Ang dami ng kasong sinampa. Oh, kakalat-kalat lang. Oh. Abroad lang, hindi nga nila, wala nga, hindi nga nila ang mga kaso na may sinampa, Senator Trillanes ang nagsampa, ang dami, kumpleto, ganyan kakapal, o gumalaw ba? Kailan pa nagsasampa ng kaso si Senator Trillanes at kay Pulong na yan? Noong pa yan, panahon pa ni Digong, binibira na ni Pulong Duterte yan, ay ni Senator Trillanes yung mga Duterte na yan, ngayon wala na sa posisyon, hindi ko alam ano. Yung sinampang kaso kay Sayad, yung grave threat sa ng NBI sa Department of Justice. Wala rin eh. Kailan pa yan? Ganun ho kabagal yan eh. Kaya kung magsasalita, kung itong ating mga kabayan sila, mga Juan de la Cruz na ito, tayong mga, nagsasabi tayo na, at nag-aapura tayo, sa atin, ang problema nga ho, itong kupad ho, nitong sangay ng justice natin Yun ang problema mga boss pero kung ordinaryong tao lang, huli agad. Magnanakaw ka, huli ka agad diba? Tignan mo yung mga nadakot nila, yung mga district engineer. Pero may nakakawala pa, yung mga ni Saldico, nakalipad sa ibang bansa at mga kamiyembro nung ano ba yun, yung kanyang kumpanya, diba? Wala mga boss. Maibalik lahat yung mga ninakaw. Diba? Si Chis Escudero nga, utangin na, kaliwanag na batas. Lumusot. Sinisigaw dito, kulang Dapat ang sigaw dito, yung Comelec, patalsikin. Takin mo yung lumusot. Ang liwaliwanag na bawal. Yun ang problema. Pag meron kang kwarta rito, talagang diba? Si Bato nga, parating ni Warrant of Arrest, natimbrihan pa Diba? Pinasisweldo pa si Bato ngayon. Lalabas pa ba yan si Bato? Hindi na ho yan lalabas. Hindi na ho yan lalabas, mga friend.
Si Bantag nga, di nyo mahuli. Si Bato pa, pag yan na nagtago. Daming kwarta yan. Siguro, mas marami ng kwarta yan kaysa kay Bantag. Si Bato. Oo. Malungkot po yan. Maganda ho tignan yung rally. Pero wala ho mangyayari dyan. Malungkot mang isipin, wala. Tama sabi ni Senadora Laila de Lima dati, na yun nga, dating senador, dating Department of Justice, na yung mga nakukuha, sabi rin kanina, isa, mga sapsap ang nahuli. Wala yung mga big crocodile, wala. Hindi ko ganun kadali humuli na magnanakaw, lalo-lalo na kung ang magnanakaw ay ang tawag ay honorable. Hindi ko ganun kadali. Si Bato, yung may sweldo pa yan, nagtatagulang. Malungkot pero yan eh. Talagang mga friend. Sad to say ho yan. Talagang yan ang problema. Pati sila Winnie Monsod kanina, hindi na sinisigaw. Maibalik sa kaban ng bayan yung mga ninakaw. Magandang pakinggan. Oo, magandang pakinggan. Tanong paano? Paano? Buti kung matibay itong nirespeto itong to. Buti kung talagang wala akong respeto kay PBBM itong mga sangay ng gobyerno. Kumilik na lang kung kaliwa-liwanag. Klaseng batas yan. Presidente, nagbigay ka ng 30 milyon, 30 million doon kay senador. Hindi raw pala bawal yun. Kasi galing lang daw doon sa presidente ng kumpanya. Takilang yan. Hindi ako makakatulog sa batas na yan, puta. Ewan, utang ina. Mapapamura ka talaga eh. Oo. Kaya itong nangyari pong rally na ito, naiparinig ninyo sa administrasyon ang inyong mga daing. Simple lang naman ang mga daing. Yung dynasty ka, supuin. Yung anti-dynasty law. Yung anti-dynasty law yan, panahon pa ni Matusalim yan. Wala. Paano mo yan? Sa Senado, ilan yung magkakapatid doon? Ultimo si Presidente Marcos, di ba, dynasty rin sila. Halos yung Ilocos Norte, kanila rin. Lahat na andun, puro kamag-anak din. Ilocos Sur, si Chavez, halos sila lang din doon. Puro pa ho yan. Lalo yung Davao. Buti na, baka sa susunod, maging congressman na doon, yung katulong ni Duterte. Diba? Tsaka yan nga mga boss. Maniwala pa ako yan, magkakatotoo yan kung yung Davao may isang Duterte, may madampot. Oo. Ang laki-laki naman ng mga kaso. Drug smuggling, yung mga sinampan ni Trillanes, plunder. Matagal na yan, matagal ng kaso sinampayan. Ano na? Noon pa, senador pa si Senator Trillanes, si Tukayo. Sinasabi sa kanya, pwede mo makita yung likod mo? Balita, ganito, miyembro ka ng triad, dire-diretso wala, di ba? Ngayon, wala na sa pwesto. Bongbong Marcos na sa pwesto, hindi man lang mapitik si Pulong Duterte. 51 billion. 3 years, 51 billion. Ayun, nakikita na yung mga palpak na ghost project, mga doon sa Davao. Wala pa rin, yung Diskaya, nadampot na eh. Bakit sila Pulong, hindi pa? Sila Bongo. Nadampot na si Diskaya, si Bongo. Katagal kasama ng si Bongo na mabait daw siya. Di ba? Wala ang lambot. Totoo lang ang lambot.
Oo. Napakalambot. Ewan ko sa inyo ha. Makakita tayo ng tigas niya kung talagang nadampot na, maski isa. Na yung Duterte nga doon, di ba? Kilala niyo ho si Bagtit? Kasama ho namin sa Talino Warriors noong araw. Ano na namang kagaguhan itong pinapakalat ni Baste Duterte. Sabi niya dito, humanda daw kayo, nagbabanta Humanda daw kayo mga drug addict, mga drug pusher dahil sa pagsira ng mga buhay sa mga ginagawa ninyo. Teka, akala ko ba walang droga sa Davao? Ibig sabihin, pag walang droga, dapat walang addict. Bakit nagbabanta ka ngayon sa mga addict? Wow. Mukhang conflict yun Contradicting yung statement mo, boy Dala ba yan na lakas tama? Teka, yung mga napatunayang nagsasyabu sa City Hall, anong nangyari? Di ba pinalaya mo lang? Kukunti naman yung Bagtit. 37 lang yun. Oo. Samantalang yung iba, pinapatay. Kapag mga adik, taga-ibang bayan, taga-ibang lugar, pinapatay. Pag mga taga-Davao, buhay. Wow! Ang lupit mo, kupal. Kaya lang ba sabi ko sa'yo, pag puro dakdak, gawa-gawa din. Okay? Bakit? Nagbago ka na? Hindi ka na tumitira? Weh, maniwala ako sa'yo, hindi ka tumitira. Itsura pa lang, boy, palong-palo na. Okay, magpapaniwala dito sa anak ni Digong. Anak pa rin to ni Digong. Kapag anak ni Digong, si Digong sinungaling, kayo na magsabi sa akin. Puro forma. Yes. Eto mga pre, Ayan. Talagay ho rito. Salin ni Digong, 37 million. Kay Sara, 88 million. Mas mayaman pala si Sara kaysa kay Digong. Monthly ni Koopman, 150 million. Ay, paano nangyari yun? Sabi. Eto lang, wala na kayong, ombudsman. Iimbestigahan nyo na lang to, 37 million. Salin ni Digong. Pipreach nyo lang, di ba? 6 na taon itong panahon pa ng mayor to At saka halos kanila na yung Davao, di ba? Sara, 88 million. Monthly pala ito si Kupalman, 150 million. Tangina. Tipak-tipak si Kupalman, di ba mga boss? Yun lang Kasimple, di ba? Sal Enichis Escudero, siya pinakamahirap na senador. Ano? Andyan ho ang pere. Andyan ho yung kaban. Na-please na yung kay Saldi ko. Sabihin na natin. Andyan ho sa Salin. Di ba may Salin naman? Doon na lang po kayo mag-iimbestiga. Meron namang AMLAC. Para magkalugad ng nalalaman nga kung ilan deposito sa bangko, ilan ang nandun ho ang pera. Yan ho mga engineer, district engineer na yan, mga nagsosoli ng pera, barya ho yan Ito ho, nandun ho sa mga, nandyan ho, kila Digong, kila Sara, kila Pulong, nandyan ho, ang limpak-limpak na bilyon-bilyon, baka umabot pa ho ng trilyon yan, makukuha ninyo yan. Kales. Andyan ho ang pera. Kung talagang gustong bawiin yung mga ninakaw na yaman, pero uminom na ako ng Losartan Utang ina Andyan yung ombudsman. Andyan Ang dami pa niyang mga yan, hindi lang yan. Si Villanueva. Andyan yung tipak-tipak na pera. Jingo Estrada. Andyan lahat yung andyan sa meron ba bang dyan, kakasuhan na yan? Dahil ang liwanag, yung Salin, ginagago niyan, ang bansang si Juan de la Cruz. May maniniwalang inang yun. Kailangan pa ba i-memorize yan? Yan na yan.
Ilang taong hindi nagpakita ng salin yan. Panahon ni Duterte, di ba? Ang nagpapakita lang yata ng salin, no? Si BP Leni Robredo, eh. Oh. Tsaka yung mga ibang hindi nagnanakaw. Pero itong mga magnanakaw, wala akong salin. Yan na, oh. Tsaka na yung saka na yung mga flood control na yan. Eto na, ang liwanag, salin, ang imbestigahan ninyo. Yung sosobra sa salin, ibig sabihin, nakaw. Ganun ang kasimple yan, eh. Oh. Saka si George Garcia, tignan nyo na rin salin ng mga yan, mga nasa Comelec. Oo. Yung mga mga justices ng Supreme Court, tignan nyo na rin yung mga salin yan. Oh, yan, just, ang pera talaga milyon-milyon, nasa gobyerno, nasa mga politiko, nandyan ho sila. Andyan ho yung kwarta talagang maliwanag na. Oo. Saldico pa lang, opo, tamantakin mo daming pera Saldico. Sino si Saldico? Kumpara mo kay Pulong Duterte, barya lang siguro yan. Saldico na yan. Lumaki ang pera niyan. Panahon ni Digong, di ba? Oh, maski yan si Diskaya na yan, barya lang din yan. Kay Digong, barya lang yan. Oh. Kung hinahanap ninyo yung mga district engineer, mga sinasabi nga sap-sap, wala kayong mahuli malaking buhay. Magkulab na tayo mga friend, sakit sa ulo. Oo. Hindi ko ganun kadali ito mga friend. Yung mga sinisigaw ng mga kapamilya natin, mga Juan de la Cruz, na galit na kami, ganito. May stress lang tayo. Wala hong galaw. Wala pong galaw. Maniwala pa ako kung nagkaroon na ng probable cause, yung sinampang kaso ni Trillanes, ang dami. Oh, diba? Takot-takot. Yung sinampang kaso kay Sara Duterte, ano na nangyari? Ang tagal na noon. Nung pinagbantaan niya pang may tinawag siyang papatay, asan na? Taon na rin yata yun, eh. Diba? Ha? Mabuti pa yata panoorin yung pagong, eh. Kesa dito sa malungkot. Sasakit yung ulo. Magkulab na tayo mga boss. Shout out Susan de la Cruz. Gandang gabi Karox. God bless sa ating mga ka-warriors. Tanong ko lang, kanino kaya sila nagdadasal? Itanin. Kung sa Panginoong Diyos sila nagdadasal, mali sila ng dinadasalan dahil sa impyerno nga gusto ni Duterte, diba? Leoprino Lanesa, shout out. Hindi naririnig ni Kibuloy ang mga dasal ng mga DDs. Interim release not granted. Kibuloy Jokiano, shout out. Saan ba galing pera ni Lubiano? Di ba sa kumpanya niyang gaguhin nyo na lang lelang nyo? Kaya nga, wala eh. Kaya nga, panagutin. Kalat ni Baya, shout out. Susan de la Cruz. Yun din ang tanong ko, Karox, kanino sila nagdarasal? Sana naman, wag na nilang gamitin ang pangalan ng Panginoon Diyos para sa ating mga Katoliko sagrado, ang ating pananampalataya at ang ating pananalig sa Panginoon. Mga yan eh. Ginagamit pa nila yung Panginoon sa arte. Di ba, Jower is Lord? Ina nyo. Kalat ni, good evening, Kasani. Wala yung mga dasal-dasal na yan. Doon na yan matitigok si Parin Diggs sa dahig. God bless your family. God bless Kalat niya. Bukas, hihirit pa yata eh. Oo. Kalat niya ulit ito. Papaano naman hindi siya mauuto? Ang hawak niya lang ay pipitsugin diploma in social studies. Ay talaga lang, lalamunin at lalampasuhin siya ng mga arado at mga matatalinong Wibulong Brigade na nakapaligid sa kanya. Yun nga eh. Kung ako sa kanya ay mag-alsabalutan na lang siya at umuwi sa Ilocos at pagtanimin ng sitaw, pataw, oy, ungas, uwi.
Huwag ka nga kalat, hindi nga po pwede. Kasi nga uupo, mas may soyra sa ulo. Kung hindi lang si Sara uupo, matagal na natalsik yan. Ha? Kasi mga friend, yung problema nung kay Erap, nung napatalsik si Erap, kumpara mo sa naging ngayon nitong si His Excellency, wala pa ho sa katiting. Oo. Ang korupsyon ng panahon ni Erap Estrada. Yung problema ho na wala ho sa katiting. Si Erap Estrada na-involve lang siya sa wedding dahil kay Chavit. Ganito. Tapos yun, Jose Velarde, yun lang naman Wala namang napatalsik ha. Etong problema kay His Excellency, grabe ito. Mga flood control project, mga ghost project, yung panahon ni Erap, walang ganyan. Walang ganyan. Kalat niyo. Mang Peryong, ang posisyong pagka-presidente ay para lamang sa mga aralado, matatalino, tuso, decisive, may discernment, may pangil, at marunong mangagat. Kung walang ganitong katangian ng isang tao, ay mabuti pang magtanim na lang siya ng kangkong sa palayan ni Mang Peryong. Hala, hindi ka talaga. Mary Chat, shout out. Let Digong rot in ICC. Doon nga punta niyan Para mga tanga naman yung mga nandun. Para puta. Bukas yun ang topic natin, yung mga baliw. Buong tupas, Mga nasira na rin ang mga bayaran. Nagdadasal sa kanilang puon na si Kibuloy na nakakulong din. Diba? Rick Ignacio, shout out. Talagang hayop yan si Garcia. Anong klaseng hayop yan? Quago? Whiskey, shout out. Ang hirap sa siste kay PBM, dahil anak siya ni FM, dapat magpresidente rin siya kahit over his head. Yung needs ng office. Jokiano. Ang dapat Garcia ikulong. Nga dapat kanina sa mga rally sinisigaw nila yun. Tungkol diya sa naging desisyon niyang putang ng Comelec na dapat kasama yun kanina sa agenda sa mga rally. Yung tungkol kay Chis Escudero Di ba? Dapat kasama yun. Na kung bakit na-dismiss ni Garcia ng Comelec yung kaliwa-liwanag na kaso, wala Puro kurap, patilsikin, walang nabanggit na Chis Escudero tsaka yung Lubiano. Garapal yun. Lusot. Ramon Valencia. Bossing, sakto yung mga sinabi mo na hindi dapat sinasama si PBBM sa mga ginagawa nilang pagwiwelga. Ginagawa naman ni PBBM lahat ng kaya niyang gawin para malinis ang pangalan niya. Dapat ang tirahin nila yung kumolekta na pag-aralang mabuti kung ang tama ba yung desisyon nila para kay Quezon na absuelto, hindi biblical gay ng ganong kalaki na hindi magbibigay ng ganong kalaking pera yung may-ari ng kumpanya kung walang kapalit. Totoo! Alam mo yung desisyon ng Comelec na yun, mga boss? Tanga-tangahan na lang yun desisyon ng matalinong tanga. Ramon Valencia. Bossing, natawa ko sinabi ni Robin Himod na umalis daw siya sa plenary at nanood siya ng balita. Kahit hindi na siya bumalik, wala naman siyang bilang doon. Paano yung hamburger niya? Sino kakain? Tama nga sinabi mo na dinamay pa ang lahat ng Pinoy. Hindi naman kahit nalungkot kung di sila lang na mga kampo ng kadiliman. Totoo. Ganun niya kaya nga putang ng Senado, pinakabulok na Senado to sa lahat na naging mga Senado. Nagdaang mga Senado. Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Si Pista Bonao. Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Ano ba yan? Kahit may Marcos singilin, wala namang kasalanan sa inyo si PBBM. Yun nga, at di rin po ako, Marcos, pareho po tayo. Kuya, Lenny din po ako. Di na ako naaawa kay BBM. Sinalo na lahat.
Ako, di na ako naawa kay PBBM. Sinalo na nga lahat ng Pangulo. Ang iniwan ni Duterte, ginagawa naman niya ang lahat para managot ang mga may kasalanan. Isip-isip din po tayo pag may time. Yun nga. Chupista ulit oh. Baka naman kabaro ni Blackjack si Bato, kaya tinimbrihan si Bato. Salamat po Lord Jesus at hindi pinagbigyan ng hiling ng mga Duterte na palayain si Digong. Hindi talaga pwede yun. Chupista, nakakalungkot naman ang nangyari sa Hong Kong. Nakikiramay po ako sa mga nawalan ng mga mahal nila sa buhay. O, diba? Florentino Lagasca, shout out. Si Digong ay kasabwat ng mga nagnakaw. Pinabayaan lang niya ang kawatan. O, yun nga. Pababayaan ka ba naman ni Digong ng ganun-ganun lang? Ang pala yung kay Digong, tanga? Yeah, basta. Librado Ludovico, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta. God bless po, stay safe and healthy. Coren Librado, stay safe and healthy ka rin dyan. Joselito Mabait, shout out Loisel, shout out. Mister, sa totoo lang, tumpak na tumpak ka. Ang galing ng mga analysis mo sa sitwasyon sa Pinas. Tungkol naman sa ICC. Hanggang ngayon, DDS sabi ni kinidnap si Gong Sli kapag nakauwi, bakit pa siya babalik? Kawawang Pinas. Totoo yan, Loisel, ha? 3J Siopos, sumagot. Siyempre, gustong makabalik ng Pinas. Una, para makaresback kay BBM. Pangalawa, para tuloy ang ligaya ng mga dudes and corrupt. Pangatlo, para ligtas na sa kulungan si Kibs, Harry Roque at Bantag. O, diba? Florentino Lagasca ulit. Si Bunoan ay mahina sa tukso kaya nangyari ang nakawan sa DPWH gaya ni Bilyar. O, yun pa, Bilyar pa pala. O, andyan ang pera eh. Nahabol niyo yung mga flood control. Dito na kayo, tutok na kayo. Markandigong yan si Garcia at Escudero. Sinabi mo pa, Florentino. Noni Shiojo. Makakauwi yan pero meron ng bulak sa ilong o kaya nakagarapon. Edmond Sanon, shout out. Grabe, Xerox. Wala nang mga utak yung mga yan na nagdadasal para kay Duterte, kay Dutite. Isipin nyo na lang. Pinapanalangin nila yung pumatay o nagpapatay. Paano nila diringgin yung kaso nga, pagpatay sa sangkatauhan. Pasensya ka na, Edmond. Talagang lahat ng halos na hiniwala pa dyan, may tililing na lang. Sumagot si 3JC po. Kasi nga, stupido numero 1. Totoo. Lahat sila, puro numero 1, walang numero 2, no? Linda Aquino, tama ka kuya, sa lahat na sinasabi mo. Sa totoo lang nga tayo, Linda eh. Linda ulit, kuya, baka magkasama sila Bato at Bantag. Magkasama, sigurado. Masaya na si Bantag, mayroon na siya kasama. Rodelia Alpilor, shout out. Hello, Xerox. Sobra na po talagang minsan mga tao di maintindihan. Tama ka po, Xerox. Kasi po talagang maraming mga tiwali na nakapaligid sa kanya. Kahit di po nakapagtapos si PBBM, andyan mismo asawa niya, abogada. Di ko pinagtatanggol si PBBM. Parang abusado na mga tao, ginagawa niya na para mapanagot mga magnanakaw. Anong buwan pa lang ngayon, Xerox, mula ng ibunyag ni BBM. Si Digong sa loob ng 6 na taon, alang ginawa kundi patayan at takutin ng mga taong bayan. Nakakagalit po talaga, Xerox. Dasal po natin na di magtagumpay ang masamang plano kay PBBM. Dasal at ingat po tayong lahat. God bless us all po. God bless. Rodelia Alpilor. Jane Labay na. Very good, Xerox. Very good. Na-explain mo ng tama at maayos ang karakter ng mga DDS na nagdadasal sa Diyos na nilapastangan ni Gong D. Do you think pakikinggan ang dasal nila? You cannot mock the Lord. He is holy. Mabaliw nga yan, Jane eh. Jane ulit Xerox, dahil bibigyan kita ng pang Noche Buena, dyan kami magno Noche Buena sa inyo.
Pagkasya mo yung 500 pesos. Nga pala gusto ko branded ham, okay. Baka dyan ka lang bibili sa tabi-tabi. Oo naman. Pinag-iisip mo ako, Jane ka eh. Jane ulit oh. Alam mo, Xerox, yan si Capman, alam niyang suntok sa buwan ang kaso ni Gong D. At siguradong he explained it well to Sarah, but Sarah couldn't find any other defense attorney better than Kaufman. Kaya sumugal na rin si Sarah kay Kaufman. Wala namang ibang depensa, Jane. Oo naman. Yan ang depensa talaga nila, patagalin. Kasi nga, pag nabasahan na yan, na-arraign yan at nabasahan na sakdal yan, tuloy-tuloy na yan. Ayan, kaya nga hanggat maaari, pipigilin nila yan. Yan ang depensa ni Kupalman. Pero may depensa pa nga talaga si Gong D, tanga-tanga lang eh. Hunger strike ang pag-asa mo, bata. Jane Labayan na rin. Xerox, yun nga eh, yung 500 pesos pang Noche Buena, pang mahirap lang. Kung ganun, aminado ang DTI na mahirap nga ang buhay ng mga Pilipino dahil sa korupsyon. Yun nga. Parang tanga naman yung DTI na yun. Anong gago. Walang masabi siguro yan. Walang masabi yan. Ngayon, pinapakulong ni BBM ang mga korap para naman gumanda ang buhay ng mahirap. Tapos, against kayo kay BBM. Gusto nyo, si Sarah, ang pumalit at subok na magna cum laude. Nasaan ang utak nyo? Ewan ko nga ba sa mga yan? Ito si Prince Sherby lang. Shout out Prince Sherby sa peda. Chris Ansen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, Sabi ni Tia Delu, Xerox, as expected po, buta, walay, ngalay po, karma is real, and he deserves it po. Mas kumpleto po sana ang saya at hustisya kung buo po ang tropang mga pusakal na kriminal at mga wala pong takot sa Diyos, na sila po sama-sama kung saan po andun ang kanilang pinapanginoon. Bakit po parang nagurungan po yata ang kanilang mga matatabil na dila na dati-rate ubod po ng yayabang at ubod po ng tatapang kung magsiasta. Yun nga At ito naman pong aming blackjack, John Lloyd. Na John Lloyd ng Cavite, sobra laging nagmamagaling. Ayan ngayon, habulin mo at iserve mo ngayon ang warrant arrest mo sa hangin. Sa laki ng kinis ng ulo niyang si sa ulo niyang si Batok-Batok. Mag-aalabantag palos na rin yan. Kaya magpahinog ka na lang ngayon ang bukol mo, nabwisit ka. Alam na namin ikaw ang bida, okay, pero dahil palagi na uunang kuda mo bago ang aksyon, kaya laging bisaklat lahat at nga ang operasyon dakma ng iyong team panis. Ewan ko sa'yo, kailan kaya yung kami sobrang sasaludo at talagang papalakpak patitenga sa'yo dahil ikaw talagang siga at tunay na makisig at tunay na kabitenyong yung taring. Chismoso yan. Dahil sa ikaw, puro misyon di bisaklat. Dahil sa ikaw, puro misyon di bisaklat, ako lalaya sa munat, baka mas lumala pa ang aking topak dahil sa sobrang umay at yamot sa'yo. Kaya ka palaging naboboljak ni Habababadudu at saka ni Marco Bete, palagi ka kasing panis. Walang kwenta, puro paandar. Kung ako sa'yo, Sir Blackjack, pagbubutihin ko po ang trabaho ko para di puro kantsaw lang at beltok ang inaabot ko. Ano po? Ay nako, ewan ko sa'yo, nabwisit ka, sarap mong chinilasin sa nguso. Yung pong basyang, i-exit po muna ang sa inyo pong lahat. Di po nagsasawang makibaka. Ito po ang tunay na kabitenyang taring at tunay pong katipunera. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungat at makulit ninyo, Tia Deli. God bless po sa akin, mga ka-warriors. Ingat po palagi sa mabuhay ka po. Mabuhay, Friend Sherwin Sapeda.
Ingat ka rin. No? Tsaka huwag kang rayuman ng rayuman. Baka mamaya matuloy yan eh. Shelly J. Sir, shout out. Alam naman ng buong mundo na napakasama ni Digong. Kaya malabo niyang makalabas sa ICC. Hindi biro ang mga pinagagawa niya sa sarili niyang bayan. Alam niyan mismo ng tatay Digong nila na dumarating na ang parusa mula sa Panginoon Diyos. Kaso nga hindi nga siya naniniwala sa Diyos, Shirley. Ito namang mga nag-i-interview kay Kimo, parang tanga lang. Mema lang sila yan, no? Mema interview lang, utang ina. Journalist yata yan ng DBS. Kalahin mo si Kimo, pinag-aaksaya yung panahon yung interview niya. Sasagot sa inyo yan. Puta. Tsaka yung si ito. Utang ina. Ni-interview nila si Panelo. Anong sasagot sa inyo ni Panelo? Ang puta, ayaw ko sa mga to pag nag-interview nito. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads. 3J Show po. Duterte panagutin. Kibuloy ibitin. Patawa ka naman. Duterte panagutin. Kibuloy ibitin. Keso kulungin. Kolekta, tadtarin, Garcia, sampalin, tawa-tawa. Tumatawa rin siya sa ginagawa ni Marcos mahalin. Kiyak may lulupasay ng mga DDS. Tawa ng tawa si 3J po. 3J po ulit. Alam mo, Sir Rox, sa personal na gusto nila Atty. Robredo, alam mo, Sir Rox, sa personal na gusto ni Atty. Leni Robredo, ayaw na niyang kumandidato bilang presidente 2028. Pero kung siya ang nakatakda na pumalit kay PBM, kahit ayaw niya, mangyayari ang dapat mangyari. Magiging presidente siya sa ayaw at sa gusto niya. Kabaligtaran ni Sara na gustong maging presidente pero hindi siya nakatakda. Kasi masama ang kanyang intensyon sa bansa. Kaya tayo, patuloy lang nating ipagdasal si Atty. Leni na ang kalooban ng Diyos ay siyang masusunod. Hindi natin alam, di ba? God moves in a very mysterious way, di ba? Ito lang nangyayari na to, tingnan mo, di ba? Kagustuhan ng Panginoon to. Pastor John Lagon, my friend, shout out, Eman Escalona, friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Boyong Kong, Balong, Bagtit, nagamit kita Bagtit, my friend, ibigan ko rin yan si Bagtit. Kasama ko namin yan sa Talino Warriors. Kami nila Mike Silvera, Takeru Miyamoto, kaiwaiwalay lang ko kami. Kasi nga, hindi ako sila, BBM sila Pero magkakaibigan ko kami yan. Elizabeth Iscare, good afternoon. Buti naman at andyan ang ICC. At doon mabubulok ang Digong na yan. At dapat lang naman, ibig sabihin, may hustisya sa ICC. At di kayang bayaran. God hear our prayer. Pero ICC na yan, sa totoo lang. Utang na loob natin yung kay Pinoy. Dahil si Pinoy ang nagmiyembro dyan. At si His Excellency naman, si Bongbong, pumirma siya dyan. Buti naisip ni Pinoy yan, di ba? Dapat nga, PBBM, bumalik na tayo dyan. Pag namatay na si Digong, bumalik na tayo dyan sa ICC. Pero matagal pa buhay niyan. Masamang damhayap na yan Elizabeth Scarrier ito. Yan namang nagdadasar para sa interim release ng isang demonyo. Dapat nga dyan, sa demonyo sila magdasal. Yun nga sabi ko, Elizabeth, di ba? At baka marinig ni Satanas ang mga dasal nila. Di ba? Marilo Pabian, shout out nak ha. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Naway matapos ang protest ng mapayapa at di maulit ang nangyari nung September 21. Maipahayag ng mga Pilipino hinaing sa malalang korupsyon. Dapat kasi magmuni-muni muna ang mga supporters ng DDS na may malaking reason bakit siya nakakulong ngayon para hindi sila nagsasalita ng unfair ang desisyon ng ICC.
doon sa paghimay-himay nila, di sila masyadong masasaktan at taos-puso nilang tatanggapin na nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Nakapagtataka nga na pati mga nasa gobyerno tila walang puso sa mga naging biktima ng EJK. God bless po the Philippines. Anong biktima ng puso? Walang problema sa yan. Ha? Brother Elias Isyo, shout out. Diyan di Mango, shout out my friend. Mission accomplished mga boss. Bukas ulit. Magandang topic natin bukas. Marami. Sari-sari na naman. Pero maganda. Topic natin si Sayag. Pa. Yung si Koopman na ayaw huminto. Hihirit na naman sila. Ayun pag-usapan natin bukas. Oo. Tsaka may mga abogadong parang wala sa hulog. Marami tayong topic bukas mga friend. Good night. God bless po.